May nakakatakot na naghihintay sa 2 milyong Ruso. Pare-pareho silang nagkamali ng paglilingkod sa militar ng kanilang bansa bago pa man inilunsad ni Putin ang kanyang pananakop sa Ukraine. Malapit nang gawing sakripisyo ang paglilingkod na iyon. Malapit nang gawin ni Putin ang mapaminsalang hakbang sa marami sa 2 milyon sa isa sa mga pinakabaliw na hakbang sa digmaan. Pero hindi ito nagpapakita ng lakas ni Putin. Palatandaan ito ng desperasyon ng leader ng Rusya na handang sirain ang hukbo at bansa para makuha ang gusto niya. Simple lang ginawa ni Putin. Inihanda niya ang mobilisasyon ng hanggang 2 milyong reserbang sundalo ng Rusya na akala nila tapos na ang serbisyo para sa kanya. Sabi ng United 24 Media noong Pebrero 19, malapit nang gumawa si Putin ng desisyong magpapahina sa Rusya mula sa loob para sa digmaang siya ang nagsimula. Habang dumarami ang mga nasasawi at nagiging malinaw na nauubusan na ng mga boluntaryo ang Rusya na kaya nilang bayaran para magpakamatay. Para sa walang kwentang ambisyon ni Putin, nagpapatupad ng batas ang presidente ng Rusya. Gagawin nitong mas madali kaysa dati para sa kanya. Naggamitin ang malaking bilang ng mga tao na ayaw namang makialam sa Ukraine. Malapit na, mawawalan ng pagpipilian ang mga dating sundalo at mga sinanay ngunit hindi pa sumabak sa laban. Paparating na si Putin para sa kanila. Ayon sa United 24 Media, nagpasa ang Rusya ng batas noong huling bahagi ng 2025 na nagbigay daan kay Putin na gamitin ang 2 milyong reserba para sa mobilisasyon ng Rusya. Ang mga matawag sa pamamagitan ng batas na ito ay wala nang magiging pagpipilian. Walang malaking sign-up bonus at hindi rin tiyak kung makakatanggap ng sahod na malapit sa libu-libong dolyar ang mga mobilisadong sundalo tulad ng mga nagboluntaryong lumaban sa pananakop ni Putin. Patuloy pa ring pinipilit ni Putin ang mga reservistang ipadala sa unahan. At ipapaliwanag namin kung bakit sa ilang minuto. Matagal nang naghanda si Putin ng mga legal na hakbang para sa mga plano niya, simula pa nang sa lakayin niya ang Ukraine. Tulad ng binanggit ng Kiev Independent, sa nakalipas na 4 na taon ay nagsikap si Putin na gawing mas mahirap ang pag-iwas sa draft. Ayon sa ulat, tumaas na ang mga parusa at tagal ng pagkakakulong. Nagtatag din ang Russia ng mga digital na rehistro na puno ng mga pangalan ng mga conscript at mahigpit na ngayong kontrolado ang mga rehistrong ito upang malaman ng Kremlin kung sino ang maaari nilang ipatawag at kailan. Pinaluwag ni Putin ang proseso para makuha ng militar ang reserba ng Russia. Hindi na kailangan ng personal na paghahatid ng abiso ng mga pulis o recruiter sa mga taong ipapatawag. Maaari nang ipadala ang mga draft notice sa pamamagitan ng elektronikong paraan at sino mang magtatangkang umiwas sa abiso o magsasabing hindi nila ito natanggap ay kukunin pa rin sa huli. Makukulong sila at muling bibigyan ni Putin ng pagpipilian. Lumaban para sa kanya o mabulok sa bilangguan. Hindi voluntaryong sasali sa digmaan sa Ukraine ang karamihan sa mga reservista, ngunit may ilan na maaaring sumali sa sariling kagustuhan. Ipinahayag iyon ng Euronews sa isang ulat noong ika-20 ng Pebrero, kung saan binigyang diin nito ang mga pahayag ng Institute for the Study of War o ISW. Sabi ng ISW, malapit nang simulan muli ng Kremlin ang tuloy-tuloy at sapilitang pagtawag sa militar. Ang mga batikos sa hakbang na ito ay pinatitigil din sa pamamagitan ng panibagong mga batas. Noong ika-18 ng Pebrero, inaprubahan ng State Duma ng Rusya ang panukalang batas na layong hadlangan ang pag-iwas sa tungkulin sa bayan at pagbaluktot ng kasaysayan. Ipinasa ang panukalang batas sa unang pagbasa na malamang ay walang amyenda, na parang sinasabi ni Putin sa mga tao, lumaban at mamatay kapag sinabi ko. Ipapaliwanag namin kung bakit ginagawa ito ni Putin. Pero bago iyon, tanungin muna natin kung kaya ba talagang magmobilisa ng sapat na tao ng Rusya para sa kanyang digmaan. Sa kasamaang palad, ang maikling sagot ay oo. Ayon sa Global Firepower, ang organisasyon na nagraranggo ng mga militar sa buong mundo base sa ilang salik tulad ng manpower, ay nagsasabing ang Rusya ay may tinatayang 2 milyong reservists na nadadagdag sa aktibong hukbong Ruso na sinasabi nilang binubuo ng 1.32 milyong tao. Ang Rusya ay may taunang mobilization potential na 1.25 milyon na magdadagdag ng maraming hindi man dirigmang mapipilitang lumaban kahit ayaw o hindi voluntaryong sumali. Ang kakulangan ng kagustuhan ay problema para kay Putin. Malaking pera ang binibigay ng Kremlin sa mga voluntaryong lumalaban para sa Rusya sa Ukraine. Ang mga taong ginaganahan dahil sa perang ibinibigay o tunay na sumasang-ayon sa pananaw ni Putin para sa pagkawasak ng Ukraine ay siguradong nakikipaglaban na. Ang natitira ay ang mga walang motibasyon, ang mga pilit iniiwasan ang digmaan,
ay maaaring mapilitan na ring sumali dito sa lalong madaling panahon. Sila ang lalapitan ni Putin kung itutuloy niya ang matagal ng inihahandang mobilisasyon. Naibabalik tayo nito sa malinaw na tanong na kailangang itanong. Bakit kailangang gawin ito ni Putin? Malinaw na sagot ang kawalan ng pag-asa. Sa mga numero ng global firepower, malaki pa rin ang problema ng Russia sa tauhan sa Ukraine. Ibinunyag ni UK Defense Secretary John Healey noong kalagitnaan ng Pebrero na napilitang kumuha ang Russia ng mga sundalo mula ibang bansa para mapunan ang kakulangan sa kanilang humihinang hukbo. Noong Enero, nawalan ang Russia ng higit 9,000 sundalo kaysa sa kaya nitong imobilisa noong buwang iyon. Ayon sa United 24 Media, nagtakda ang Ukraine ng layuning lipulin ang 50,000 sundalong Ruso bawat buwan at base sa lagay ng mga puwersa ng Russia, mukhang kakayanin nila ito. Nakikita ni Putin na maaaring bumagsak ang tanging estratehiya niya sa Ukraine. Lahat ng nakamit ng Russia hanggang ngayon, na umaabot lamang sa halos 20% ng Ukraine mula nang simulan ni Putin ang kanyang kampanya ng agresyon noong 2014 ay nabuo dahil sa kakayahan ng Russia na magsagawa ng digmaan ng pag-ubos. Ang pananaw ni Putin ay laging marami pang kapalit pagdating sa dami ng namamatay na dulot ng kanyang estratehikong kapalpakan sa militar ng Russia. Ngunit wala nang dagdag pa, hindi na ngayon. At maaaring umabot na sa 2 milyong reservistang pipilitin ni Putin o mas tamang sabihin, susubukan niyang pilitin para punan ang kanyang mga pagkukulang. Ang planong mobilisasyon ni Putin ay posibleng magdulot ng malaking problema sa kanya. Abangan kung bakit ito maaaring maging pinakamalaking pagkakamali niya ngayon. Nabanggit namin kanina ang pagdepende ng Russia sa mga dayuhang mandirigma. Iniulat ito ng Atlantic Council noong Pebrero 19. Ibinunyag na nag-recruit ang Russia ng humigit kumulang 20,000 tao mula sa ibang bansa para lumaban sa digmaan ni Putin. Karamihan mula sa dating Republikang Soviet, mahihirap na bansa sa Timog Asya, Gitnang Silangan at Afrika. Sa katunayan, ang pagtutok sa Afrika ang nagpapakita kung gaano nakadesperado si Putin sa paghahanap ng mga sundalo. Humigit kumulang 1,400 lalaki mula sa kontinente ng Afrika ang na-recruit. At halos isa sa bawat 5 tinatawag na sundalo na iyon ay patay na. Sa frontline, kinukutya at tinatawag na madaling palitan ang grupong Aprikano ng Russia ayon sa ulat. May isa pang African recruit na natagpuang may nakataling anti-tank mine sa dibdib. Hindi malinaw kung ginamit ang sundalo bilang kamikaze bomb o pinilit lang magdala ng mina dahil kulang sa gamit ang Russia. Pero hindi na mahalaga iyon. Mahalaga dito na ginamit ni Putin ang halos kolonyal na paraan sa pagkuha ng sundalo para sa kanyang pananakop. Ginagamit ni Putin ang mga Aprikano at dayuhang mandirigma dahil ayaw niyang mag-recruit mula sa mayayamang rehiyon ng Russia. Para sa leader ng Russia, walang halaga ang mga bayarang sundalo. Tulad ng mga ipapatawag ni Putin sa Russia, madalas hindi rin kusang loob ang mga dayuhang bayarang sundalo ng Russia sa Ukraine. Naloloko sila tapos namamatay. Susuriin pa natin ito ng mas malalim maya-maya lang, pero bago iyon, ang The Military Show ay nagdadala sa inyo ng buong kwento, hindi lang ang mga balita. Pindutin ang subscribe para siguradong hindi ka mahuhuli sa mga balita. Balik tayo sa kung paano nakakakuha ng mga dayuhang mandirigma ang Russia. Ayon sa UNN, palihim na pinagsasama ng Kremlin ang tinatawag na mga makataong inisyatiba sa isang uri ng lihim na pagre-recruit ng militar na sa totoo lang ay niloloko ang mga tao para lumaban para sa layunin ni Putin. Ayon sa ulat, sinabi ng Intelligence Service ng Ukraine na bumubuo ang Russia ng pang-edukasyon, relihiyoso at kultural na network sa mga bansang Aprikano para makapasok ng tao sa Russian Army gamit ang pagpapanggap na sila ay mabubuting puwersa sa mga bansang ito. Masamang recruitment ito na gumagamit ng panlilinlang at pamimilit sa mga napipilit lumaban para sa Russia. Marami ng ganitong halimbawa. Inilunsad ng Russia ang Alabuga Start Program, ayon sa ulat ng UN, na tumatarget sa mga kabataang babae edad 18 hanggang 22 sa ibang bansa. Pinapangakuan ang mga babaeng iyon ng trabahong sibilyan, ngunit sa huli ay napupunta sila sa mga pabrika ng drone na gumagawa ng mga unmanned aerial vehicle para sa digmaan. Ginugol ng Russia ang nakalipas na 4 na taon para palaganapin ang impluwensya ng Russian Orthodox Church bilang kasuklam-suklam na paraan ng pagre-recruit.
Tinuturuan ang mga potensyal na sundalo ng mensahe tungkol sa pagpapanatili ng tradisyonal na pagpapahalaga ayon sa pananaw ng Russia. Gamit ang indoktrinasyon, nare-recruit ang mga naniniwalang handang lumaban para sa mga pagpapahalagang itinuturo ng Russia, hanggang sa lumilipad na ang mga drone ng Ukraine sa taas nila. Naging epektibo ito sandali, pero dahil sa lumalakas na pagtutol, alam ni Putin na matatapos na ang kanyang mga dayuhang recruitment network. Pebrero 10 iniulat ng BBC na haharapin ng Kenya ang Russia dahil sa di katanggap-tanggap at lihim na pagre-recruit nito. Ayon kay Foreign Minister Musalia Mudavadi, nabiktima na ang nasa 200 Kenyan nationals na lumaban para sa Russia, kaya nais ng Kenya na wala nang madagdag. 27 sa 200 ang naipauwi na habang nagsara ang Kenya ng 600 recruitment agencies na inakusahan ng panlilinlang sa mga tao para sa trabaho sa ibang bansa. Malaki ang posibilidad na ang iba pang mga banyagang bansa kung saan ginagawa ng Russia ang kanilang mga peking recruitment na panlilinlang ay gagawa rin ng katulad na mga hakbang. At kung pinapansin mo ang mga numerong ibinahagi namin, malamang ay napapansin mo na kahit ang 20,000 katao na na-recruit ng Russia sa ngayon ay malayo pa rin sa sapat para mapunan ang kakulangan sa tao ng kanilang hukbo dahil sa napaka-epektibong depensa ng Ukraine. Kaya bumabalik tayo sa sakripisyong inihahandang gawin ni Putin na sisira sa kanyang bansa. Babalik sa kanya ang sakripisyong ito, gaya ng tatalakayin natin. Pero hindi ito dapat ikagulat ng sumusubaybay sa lohika ni Putin sa digmaan. Para kay Putin, ang pananakop na ito ay hindi kailanman tungkol sa pera o sa pagpapatigil ng mga sinasabi niyang impluensya ng far-right sa Ukraine. Noon pa man, isa na itong ideolohikal na kampanya na inilunsad ng isang taong nais ibalik ang dating kaluwalhatian ng Russia noong panahon ng Soviet. Para kay Putin na baluktot na idealista, di mahalaga kung ilang Ruso ang mamatay para sa layunin niya. Ang Ukraine ay nagdulot ng 1.25 milyong casualty, halos kapantay ng bilang ng aktibong sundalo ng Russia. Posible lang ang ganitong dami ng namamatay na sundalo sa Ukraine kapag ang leader ay walang pakialam kung ilan ang mamatay basta makuha niya ang gusto niya. Noong Oktubre 2022 tinawag ng dating Russian diplomat na si Boris Bondarev, na miyembro noon ng permanenteng misyon ng Russia sa UN, ang pamumuno ni Putin bilang napakaswerte at sinabi pang hindi matalino si Putin bago magsimula ang digmaan. Gayunpaman, ang kakulangan ng katalinuhan na iyon ay hindi maganda para sa Russia o sa mga mamamayan nito. Walang dapat pagdududa. Kaya niyang isakripisyo ang 10 o 20 milyong Ruso para lang manalo at patayin lahat ng mga Ukranyano dahil prinsipyo ito. Sabi ni Bondarov, pampulitikang kaligtasan na lang ang habol ni Putin at ang pananakop ay naging paraan niya para manatiling ligtas dahil wala na siyang ibang opsyon. Dapat magpatuloy ang digmaan para manatili si Putin. Bumabalik ito sa kung paano gumagawa ang Pangulo ng Rusya ng isang bagay na siguradong masama ang balik sa kanya. Balikan natin ang huling mobilisasyon ng Rusya noong Setyembre 2022 nang pumalpak ang tinaguriang espesyal na operasyong militar ni Putin. Hindi bumagsak ang Ukraine gaya ng akala ng Rusya. Kabaligtaran nito. Dahil nabawi na ang maraming tagumpay ng Rusya at nagtatanggol pa rin ang Ukraine sa loob ng 4 na taon at nagpapatuloy pa. Dahil nahihirapan ang hukbo, inanunsyo ni Putin ang bahagyang mobilisasyon ng reservistang ipadadala sa Ukraine. Tandaan ang salitang bahagya, mahalaga ito. Sa unang yugto ng mobilisasyon, humigit kumulang 300,000 katao ang na-draft ng Rusya sa kanilang hukbo, bago nagbago ng diskarte ang Kremlin at nagsimulang gumamit ng napakalaking halaga ng pera para akitin ang mga voluntaryong sundalo na sumali sa labanan. Malakas ang pagtutol sa Rusya sa bahagyang mobilisasyon, kahit mataas pa noon ang kumpiyansa nilang mananalo sa Ukraine. Ang naging kapalit ng 300,000 reservists ay 700,000 hanggang 900,000 Rusong umalis sa bansa ayon sa ISW. Malaking bilang ng tao ang umalis. Gayong ayon sa opisyal ng Rusya, kakailanganin pa nila ng 2.4 na milyong manggagawa pagdating ng 2030. Lahat ng ito ay dulot lang ng bahagyang mobilisasyon. Kung itutuloy ni Putin ang buong mobilisasyon, magiging mapaminsala ito para sa Rusya. Hanggang 2 milyong manggagawa sa Rusya ang maaring mawala dahil sa pagpasok sa serbisyo militar. Halos madodoble ang kailangan ng Rusya na bagong manggagawa pagdating ng 2030 at kukunin pa ito mula sa bansang kulang na ng 800,000 manggagawa sa pagmamanupaktura.
Kailangan pa ng Rusya ng 1.5 milyon sa konstruksyon, kalakalan at serbisyo. Ang pagkuha pa ng karagdagang 2 milyong tao mula sa ekonomiya ng Rusya na hindi nakabase sa digmaan ay nangangahulugan lang ng lalo pang pagpapahina sa isang bansang bumabagsak na dahil sa bigat ng digmaan ni Putin. Hindi pa rito kasama ang posibleng mas maraming Ruso na tumakas sa bansa kung 900,000 Ruso ang tumakas sa 300,000. Paano pa kaya kung 2 milyon ang imobilisa? Batay sa matematika, ang Rusya ay magpapadala ng 6.6 na beses na mas maraming sundalo na maaring magdulot ng paglikas ng 6 na milyong tao kung uulitin ang tugon noong Setyembre 2022. Siyempre, haka-haka lang yon. Lalo na ngayon na gumawa na ang Rusya ng napakaraming batas na balak nitong gamitin para parusahan ang mga umiiwas sa draft. Kahit mas kaunti ang aalis, aabot pa rin ito sa daan-daang libong Ruso na mawawala. Maliban pa sa 2 milyon na tinawag at 1 milyon, 260,000 na napatay, nasugatan o nabihag sa Ukraine. Hindi talaga nagtutugma ang mga numero. Oo, kayang magmobilisa ng Rusya kung populasyon at bilang lang ng mga reservists ang titingnan. Pero ang tanong kung dapat ba nila itong gawin ay sinasagot ng matinding problemang pang-ekonomiya na kinakaharap ng bansa at ng malawakang pagtutol na magmumukhang magaan lang ang nangyari noong Setyembre 2022 para kay Putin. Hindi dapat magmobilisa ang Rusya sa sitwasyong nilikha ni Putin, pero ginagawa ito ng presidente dahil sa matinding desperasyon. May twist sa dahilan kung bakit sinisira ni Putin ang militar ng Rusya sa kanyang baliw na pagsasakripisyo. Tatalakayin natin ito, pero unahin muna natin ang background. Kasabay ng balita sa planong pagsasakripisyo ni Putin, nag-ulat ang Telegraph ng isang kawili-wiling balita. Sinabi nito na may raket ang mga komandante ng Rusya. Humihingi sila ng hanggang 30,000 pounds o 40,000 at $400 bilang suhol mula sa kanilang mga sundalo. Binabayaran ang mga suhol na iyon para di ipadala ang sundalo sa front lines. Hindi lang ito ang racket ng mga komandante. Bukod sa pagkuha ng pera mula sa voluntaryong sundalo ni Putin na sumali sa digmaan sa Ukraine, kinukuha rin ng mga komandante ang gamit ng mga sundalo, karaniwan na ang pangingikil sa front lines, dahil kahit ang mga sundalong pinupuri sa kanilang tapang ay hindi pinapayagang mailipat, maliban na lang kung maglalabas sila ng pera. Lahat ng ito ay nakakadiri, syempre, pero nagpapahiwatig din ito ng isang kawili-wiling teorya tungkol sa maaring mangyari kung magpapatupad ng mobilisasyon si Putin sa Rusya. Ang pagsubok na magtipon ng hanggang 2 milyong sundalo sa militar ng Rusya ay malayo sa pagiging mura. Ang kampanya ng Rusya para sa voluntaryong pagre-recruit ay nakadepende sa pera, kaya nagagawa ng mga commander na mangikil. Mauubos ba ang pera sa mobilisasyon? Magbibigay pa kaya ang Kremlin ng malalaking signing bonus at sahod na iniaalok nila sa mga voluntaryo para sa mga reservistang ipadadala sa Ukraine? Kung ipagpapalagay natin na mauubos ang pera at hindi makakatanggap ng pera ang mga reservist, paano naman ang mga commander? Ayon sa Telegraph, laganap ang korupsyon sa militar ng Rusya kung saan inaabuso ng mga opisyal ang mga mababang ranggo para yumaman. Ayon sa Center for European Policy Analysis, CPA, bumababa na ang atraksyon ng pagseserbisyo sa Ukraine dahil sa mga kinakailangang suhol, kahit para sa mga nangangailangan ng pera ni Putin. Pwedeng mag-alsa ang mga commander ng Russia kapag naubos ang pera. Bakit pa nila ipagpapatuloy ang ginagawa nila kung wala na ang mga dagdag na benepisyo na iniaalok ng sistemang militar ng Russia? Parang hinahayaan lang ng Kremlin ang mga commander na tila tahimik na pagsang-ayon na rin. Halos 1 taon nang sinusubukan ni Viktor Svobodchikov, dating sundalo, na panagutin ang kanyang commander sa tamang proseso noong panahon ng ulat ng SEPA ng Hunyo 2025. Ngayon, heto ang twist. Ang desperadong mobilisasyon ni Putin di maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto na sirain ang estruktura ng pamumuno ng militar ng Russia. Wala nang pakialam ang mga commander sa pagsunod sa mga utos ng Kremlin kung hindi naman sila kumikita sa gilid. Ang maaaring mangyari dito ay isang estruktura ng pamumuno na hindi na nagsisikap bumuo ng kahit anong uri ng estratehiya. Ipinapadala lang ang mga sundalo dahil sa mobilisasyon para mamatay sa mga drone ng Ukraine, dahil wala silang halaga para sa mga commander. Ang irony dito ay ang tanging magagawa ng mobilisasyon sa ganitong sitwasyon ay palalain pa ang problema na naging dahilan kung bakit kailangan ng mobilisasyon sa simula pa lang. May nakakatakot na bagay na naghihintay sa 2 milyong Ruso.
ang desperadong pananakop ni Putin sa Ukraine ang magiging dahilan ng kanilang kamatayan. Pagkatapos ng lahat, pinalalakas na ng Ukraine ang kanilang depensa hanggang sa punto na kaya na nilang pahinain ang Russia sa isang kahangahangang bilis. Tingnan mo ang depensa nila gamit ang drone. Ginawa ng Ukraine na parang 24/7 na operasyon ng McDonald's ang pagtugis sa mga Ruso na umuubos sa kanilang puwersa. Malaking oportunidad para sa drone operator ng Ukraine dahil sa desperadong mobilisasyon ni Putin. Alamin kung bakit sa Ovid. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang pagsusuri sa mga galaw ni Putin dahil di niya alam na talo na siya. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.